una sa lahat. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial Or questions. you're I creating am trouble sinasabi ko, to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayo magbibigay ng opinion. Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit ganon? Hindi. Why are we trying to prejudge this? Don't. Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so then we should not protective of judge. the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Maleta ng milyones, mahigit 20 maleta na may lamang tigli 50 milyong piso, dineliver umano ni Bryce Hernandez sa tauhan ni Zaldico. Ikinanta ni Alcantara, Revilla, Estrada at Villanueva, kumikbak daw sa mga proyekto ng DPWH. Patay sa landslide, senior citizen na sakay ng SUV, nadaganan ng gumuong lupa at mga tipak ng bato sa Marcos Highway sa Benguet. Mahigit 20 maletang puno ng milyon-milyong piso ang hinatid umano sa penthouse ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ang bago revelasyon ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ito na ba yung tinuturo sinasabing mga kickback at ano itong perang ito ay kanino na i-deliver? Jiggy, parte pa lang daw yan ng bilyon-bilyong piso nga daw na porsyento na ibinigay ng DPWH mula sa mga flood control projects kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa salaysay ni dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez na minsan daw nakasama sa paghahatid ng sinasabing obligasyon kay Congressman Ko sa isang penthouse sa isang hotel sa Taguig, umaabot daw ng hanggang 20 maleta na puno ng pera ang kanilang inihahatid. Kada isang maleta may lamang 50 million pesos kaya umaabot daw ng halos 1 bilyong piso yung kanilang raw naihatid ng isang pagkakataon pa lamang yan, Jiggy. Narito ang bahagi ng pahayag ni Bryce Hernandez. Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yon. Kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. 6 na van, hanggang 7 van ng pera. Mean, sa kabuuan, magkano bang estimate ng obligasyon talaga dito kay Congressman Zaldico? Sa mahabang salaysay kanina sa pagdinig ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, sinasabi niya, Jiggy, from 2022 to 2025 alone, nasa mahigit 400 flood control projects daw ang napababa ni Congressman Ko sa first engineering district pa lang yan ng Bulacan at nagkakahalaga daw yan ng mahigit 35 billion pesos. Ano ang kapalit? Humingi daw ng porsyento na 20 to 25% na cut si Congressman Ko mula dyan sa amount na yan. So kung susumahin mo from more than 35 billion pesos, to be sure para hindi ako magkamali, 8.75 million pesos. Paano yan ipinasok? Ang kwento ni Engineer Hernandez, ipinasok daw yung mga pondo at yung mga proyekto na yan, una, sa National Expenditures Program. Ito yung unang level ng pondo na bago pa siyasatin yan o bago pa i-hear ng Kamara at Senado. So sa NEP. Pangalawa daw, doon sa BICAM. Ito na yung pag nire-reconcile yung versions ng budget ng Kamara at Senado. And then pangatlo, doon sa unprogrammed appropriations. Sa katunayan nga daw, Jiggy, siguro ipapalabas ngayon dyan sa atin, naalala mo sa mga nakaraan kong live report sa iyo, nagpakita tayo ng pictures. Inilabas din yan ni Senator Ping Lacson kung saan makikita na punong-puno ng pera yung isang lamesa. Inamin ngayon ni Engineer Alcantara na yung pera daw na yon, yung isa yung puno yung lamesa, yung isa yung puno yung billiards table,
Lahat daw yon ay hinihanda nila para kay Congressman Ko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Engineer Hernandez. Ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance. Jiggy, correct ko lang, I'm sorry. Yung statement na yon ay kay Engineer Alcantara. Anyway, dagdag pa ni Engineer Alcantara sa kanyang pahayag at nilagdaang salaysay na ipinresenta niya sa Senado, Jiggy, siya raw mismo ang naghahatid ng porsyento para di umano kay Congressman Ko, minsan daw sa isang hotel at kadalasan daw ay sa bahay nito sa isang exclusive subdivision sa Pasig City, Jiggy. At 8 billion mahigit yung kickback sa computation nila. Pero kumbaga parang yung credibility doon sa pagkukwento nitong si Alcantara, naituro niya kung saan yung Valle Verde 6 na subdivision na tinitirhan nitong si Saldico. At may mga bago bang pangalan din na dinawit si Alcantara sa mga nakakuha ng kickback? Yes, dagdagan ko lang yung sinabi mo, Jiggy. Oo, kanina nung nagsasalita siya sa Senado, sinabi niya pa yung direction papunta doon sa bahay kung saan liliko, kaliwa, kanan. So, sinasabi niya, gano'n niya ka-memorize yung bahay daw ni Congressman Saldico kung saan madalas daw siyang naghahatid nung porsyento o nung kickback nga na sinasabi nila para sa kongresista. Samantala, idinawit din ni Engineer Alcantara ngayong araw na ito si dating Senador Bong Revilla, gayon din si dating DPWH o nag-retire na DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Una, yung kay dating Senador Bong Revilla, may sinasabi daw si Yusek Bernardo na 300 million pesos worth of flood control projects na itinuturo na sa pondo raw ni dating Senador Bong Revilla kinuha yan at umabot daw, inutusan daw si Alcantara ni Yusek Bernardo na bigyan ng tulong. Kaya ang sabi ni Alcantara, imbis na 25% lang sa proponent, ginawa daw niyang 30% yung binigay kay dating Senador Revilla, pantulong daw sa kanyang kampanya kasi 2024 yan at tumakbo siya, di ba, bilang senador. And then, yung pagkakadawit niya kay Yusek Bernardo, nagpababa din daw ng milyon-milyon o umaabot din ng bilyong piso ng pondo para sa mga flood control projects. Itong si Yusek Bernardo, basta nga daw ang kapalit ay 20 to 25% na kickback para sa kung sino man yung proponent. Muli ring binanggit ni Engineer Alcantara yung mga pangalan nila Senators Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, pero pag-ilinaw niya, wala siyang personal na interaction dun sa dalawang senador na yan. Samantala, Jiggy, dahil sa pagkakasangkot nga sa mga maaanomalyang flood control projects na yan at sa bigat din talaga nung akusasyon na laman nung salaysay ni Engineer Alcantara ngayong araw na to, pinayagan siyang pansamantalang lumabas ng Senado, pumunta ng DOJ, personal siyang sinamahan ni Secretary Boyeng Remulla para i-validate yung kanyang claims. Pagkatapos niyan, nag-report si Secretary Remulla sa Blue Ribbon Committee at ang NBI na raw ang mangunguna para kasuhan yung mga sumusunod. Basahin ko para sure lang ako, Jiggy. Yung ipakakasuhan daw ng NBI ay sila Engineer Alcantara, Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, Congressman Saldico, dating DPWH Yusek Bernardo at dating Congressman Mitch Cahayon. Ano yung mga ikakaso? Posible silang humarap sa indirect bribery at malversation of public funds. Sabi rin ni Secretary Remulla ay inumpisahan na yung pag-freeze sa kanilang bank accounts bagamat hinihintay pa yung anunsyo mula mismo sa AMLAC. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Dumalo sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Live mula sa tanggapan ng ICI sa Taguig, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, nagbigay ba ng payag si Estrada at Villanueva sa pagkakadawit sa kanila ni Henry Alcantara?
Jiggy, hindi na nga nagbigay ng pahayag itong dalawang senador na nagpunta dito kanina. Pero nakita namin sila kanina na dumating sila dito. Pero yan, hindi na nga sila humarap sa aming camera at hindi na rin sila nagbigay ng pahayag pa. Jiggy. At bukod sa dalawang senador, may ilang personalidad pa bang pinatawag sa ICI ngayong araw? Jiggy, kaninang umaga ay nandito si dating Senador Grace Poe para ipaliwanag sa ICI yung proseso ng pagbuo ng 2025 national budget. Kasi kung maaalala natin, itong si Senator Poe ang chairperson ng Senate Committee on Finance na siyang duminig ng 2025 national budget. Itinanggi niyang kasama siya sa anumang small commission na bahagi ng bicameral conference na umuni nagsingit ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects. Pero sinabi rin naman ni Senator Poe na yung pagsisingit, pagbibigay ng mga suggestions o ng mga initiatives ay hindi naman daw masama. Ang magiging problema raw dito ay kung ghost projects sa mga ito, kung may mangungumisyon at kung hindi dadaan sa tamang proseso ng bidding, yung pagpili ng contractor. Umaasa si Senator po na magkakaroon ng pagbabago sa budget process. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Nakakalungkot. Isipin kung halimbawa may mga ibang nasangkot na hindi mo akalain. So ngayon, ang nakikita kong pagbabago dito ay lahat ng amendments dapat may nakalagay na pangalan na proponent kung sino ang nagtulak nito. Yun. Oo. So, I mean, it's a learning process, it's a painful process, pero sa tingin ko kailangan gawin. Jiggy, nandito rin kaninang umaga si Navotas Representative Toby Chanco. Dala yung mga ebidensyang may kinalaman dito sa maanumalyang flood control projects. Sinabi niya na matagal na niyang pinagdududahan nga itong bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto na may kinalaman o konektado dito kay Ako Bicol Party List Representative Saldico. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. So pag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldico. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, Saldico. So yung sinasabi ko nakakapagduda, bakit bibigyan mo ng biglang malaking pondo ang isang lugar na hindi naman humihingi, hindi humihingi yung congressman doon ng pondo, maliwanag kung bakit linagyan ng pondo para makuha yung 20 to 25%. So maliwanag na yung kwento. At Gerard, bukod sa hearing, may iba pang bang naging agenda ang ICI ngayong araw? Jiggy, kanina ay nagpunta dito ang Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. para sa pagpirma ng isang kasunduan kasama ang ICI para dun sa pagbibigay ng seguridad at pagtulong dun sa mga investigasyon. Kanina ay nandito rin ang Philippine Institute of Civil Engineers para sa pagbibigay din. May agreement din sila with ICI para dun sa pagbibigay ng technical advice tungkol dun sa mga investigation sa mga infrastructure projects. At kanina rin ay pumirma rin ng kasunduan ang Mayors for Good Governance sa pangunguna ni Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte na nangakong tutulong sa mga investigasyon. Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña mula sa Taguig. Susunod, resource persons na dapat ipasok sa Witness Protection Program pinagtalunan ni Senador Ping Lacson at Rodante Marcoleta. At 3 patay sa pananalasa ng Super Typhoon Nando, isa sa mga biktima na bagsakan ng gumuhong lupa at bato. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagkainitan sina Senate Blue Ribbon Chairman Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng mga maanumalyang flood control projects. Nangunguna sa balita si Mobile Journal Meremon Reyes. Meron pakidetalye nga itong sagutan ng dalawang mga senador. Jiggy, nag-ugat ang sagutan nila Senators Ping Lacson at Rodante Marcoleta dahil sa opinyon kung sino ba ang dapat ikonsiderang state witnesses sa mga resource person. Si Senator Marcoleta, na dating chairman ng committee, kinwestiyon ang naging sagot ni Senator Lacson sa isang interview. At sinabi kasi ni Lacson na si dating DPWH District Assistant Engineer Bryce Hernandez ang mas karapat dapat ipasok sa Witness Protection Program ng gobyerno kaysa naman daw kaysa doon sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya.
At giit naman ni Lacson, opinyon niya yun at labas yun sa pagdinig. Pero nakipagtalo pa si Senator Marcoleta kaya bigla ring sinuspindi ni Lacson ang sesyon. Ayon sa criminal procedure, para maging state witness, kailangang i-discharge ng korte ang akusado. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig. No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of the interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Jiggy, kahit nagpatay na ng mikropono, patuloy ang naging bangayan ng dalawa. Para kasi kay Senator Marcoleta, hindi raw dapat nagbibigay ng opinyon si Lacson, lalo't siya ang chairman ng komite. Kaya buwelta ni Lacson. Why are you so protective of the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Discayas. Jiggy, nang i-resume ang pagdinig, si Justice Secretary Crispin Remulla naman ang nagpainit ng ulo ni Senator Marcoleta. Nagsimula ito ng tanungin ni Senator Bam Aquino kung kasama sa kondisyon para maging state witness ang pagbabalik ng mga nakubrang pera at ari-arian. Pakinggan natin to. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. The gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too, if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Jiggy, ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, wala namang batas ang nagbabawal na ibalik ang ill-gotten assets, lalo na kung voluntaryo naman itong gagawin. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mobile Journal Merimon Reyes mula sa Senado. Susunod, bagong bagyong Opong posibleng maglandfall sa Visayas o Southern Luzon. At isang senior citizen patay matapos abutan ng landslide sa Marcos Highway sa Benguet. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Tatlo nang patay sa pananalasa ng Super Typhoon Nando ayon sa NDRRMC. Kabilang sa mga nasawi ang isang lolong sakay ng SUV na nabagsakan ng gumong lupa sa Tuba, Benguet. Live mula sa Tuba, Benguet, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, paano nangyari ang disgrasyang ito? Jiggy, isa ang SUV ng biktima sa 4 na sasakyang nawasak matapos matabunan ng lupa sa kahabaan nitong Marcos Highway dito sa Tuba, Benguet. Saktong napadaan ang mga sasakyan nang magkaroon ng landslide. Base sa investigasyon, galing Tarlac ang 67-year-old na SUV driver na may bibisitahin lang daw sana nakaanak dito sa Baguio. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nagkaroon daw ng head injury itong biktima nang maipit sa loob ng kanyang sasakyan dahil sa pagguho. Tulong-tulong ang mga rescuer at mga residente na mailigtas. Ang iba pang mga natrap sa mga sasakyan pero naging pahirapan. Narito at sabay-sabay nating pakinggan ang pahayag ng Tuba MDRRMO. Nahirapan kaming mag-penetrate doon sa impact site mismo kasi yun nga sa cause yung unang landslide pa muna nakakatakot i-cross yun kasi nga nagbabagsakan pa yung bato. So upon reaching the impact site, yung mga responders nakita nila yung mga victims, yung iba nasa loob ng sasakyan.
Yung iba naipit, yung iba nasa gilid na, nandun na sila sa may stalls banda. Jiggy, tuloy-tuloy ang clearing operation sa mga apektadong kalsada. Samantala, isinara muna sa mga motorista ang ilang major roads gaya sa Quezon Road. Jiggy. Gio, kumusta na ang panahon dyan at ano pa naging epekto ng bagyong Nando sa ibang mga probinsya dyan sa norte? Jiggy, dito sa Tuba Benguet at maging sa Baguio City kanina, walang malakas na hangin. Pero kung mapapansin mo, umuulan, pabugso-bugso yung malakas na ulan sa buong mag-araw. At alam mo, Jiggy, bukod nga sa mga landslide, flash flood, ay binaharin yung ilang mga lupain dito. Kaya problemado yung mga magsasaka. Gaya nga po dyan sa pamosong Strawberry Farm, dyan po sa may La Trinidad. Kung matatandaan nyo po sa mga viewers natin na ibalita na natin ito nitong Hulyo nang binaharin itong strawberry farm doon sa kasagsagan po ng pananalasa ng bagyong Emong. Kaya problemado yung mga magsasaka matapos masira at malubog sa baha ang kanilang mga tanim na gulay. Jiggy. Yan pong ulat ni Gio Robles mula sa Tuba Benguet. Ingat kayo dyan. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod